Sino man ang tumututol sa kasalang ito ay magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Ang mga salita ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na simbahan. Bawat tunog ay tila isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Arabella. Napapikit siya ng mariin. Sana may tumutol. Kahit sino. Pakiusap, iligtas ninyo ako. Ngunit tanging katahimikan lamang ang kanyang narinig. Isang nakabibinging katahimikan na sinasaksak ang kanyang pag-asa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napatingin sa lalaking katabi niya, si Marco Alejandro Serrano. Matikas sa suot nitong mamahaling tuksido, perpekto ang pagkakaayos ng buhok, at ang kanyang muka ay tila inukit ng isang dalubhasang iskultor. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang yon, ay walang kabuhay-buhay. Malamig, mas malamig pa sa yelo. Ilang oras lang ang nakalipas, nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng bridal suite. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay nakasuot ng isang napakagandang wedding gown na nagkakahalaga marahil ng isang buong bahay at lupa. Ngunit hindi niya ito kilala. Ang mukha ay sa kanya, pero ang itsura ay kay Anika, ang kanyang kakambal. Ang babaeng dapat ay nasa posisyon niya ngayon. Para sa pamilya Ara, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang perla sa dibdib ng bestida. Kakayanin mo ito. Ngayon, sa harap ng altar, ang mga salitang yon ay tila walang saysay. Ikaw, Marco Alejandro, sabi ng pari, tinatanggap mo ba si Anika? Naramdaman ni Ara ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang kamay. Isang babala, isang paalala sa kasunduan. Mabilis niyang itinuwid ang kanyang sarili. Pilit ng ngumiti, isang nangiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Napalunok si Ara, Anika. Iyon ang pangalang kailangan niyang panindigan. Bilang yung kaisang dibdib, na mamahalin at paglilingkuran, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tumingin si Marco sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata nito. Isang mabilis na kislap ng galit o marahil ay pagkasuklam. Pagkatapos ay nawala rin ito. I do, sagot ni Marco. Ang boses niya ay malinaw at matatag, ngunit walang kahit katiting na emosyon. Parang nagsasara lamang siya ng isang business deal. Ngayon ay sa kanya na nakatuon ang pansin ng lahat. Ramdam niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng paghanga para sa isang perpektong kasalan, isang perpektong kwento ng pag-ibig, kung alam lang nila ang katotohanan. At ikaw, Anika. Hindi niya gustong marinig ang pangalang iyon. Gusto niyang sumigaw. Hindi ako si Anika. Ako si Ara. Tinatanggap mo ba si Marco Alejandro bilang iyong kaisang dibdib? Napatingin siya sa mga magulang niya sa unang hanay. Ang kanyang ina ay umiiyak, ngunit may ngiti sa mga labi nito. Ang kanyang ama ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Sa likod nila ay ang anino ng pagkalugi. Ang bigat ng utang na siyang dahilan kung bakit siya napunta rito. Ito na iyon. Ang kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya ay ang kanyang kalayaan. I do, pabulong niyang sagot. Ang boses niya ay halos hindi marinig, parang hangin na dumaan. Ang pagsuot ng singsing ay isang malamig na seremonya. Ang lamig ng ginto sa kanyang daliri ay kasing lamig ng pagkakahawak ni Marco sa kanyang kamay. Mahigpit, may pag-aari, pero walang init. Walang pagmamahal. Ito ay isang selyo, isang kontrata. Ang reception ay ginanap sa pinakamagarang hotel sa Makati. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin, ang mga mesa ay puno ng masasarap na pagkain, at ang mga panauhin ay mga kilalang tao sa lipunan. Lahat ay perpekto, maliban sa kanya. Nakaupo si Ara sa presidential table
sa tabi ng kanyang bagong asawa, pero pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang desyerto. Si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga business associates, tumatawa sa kanilang mga biro, pero hindi man lang siya nito sinulyapan. Para siyang isang magandang palamuti sa tabi niya, isang tropeo na ipinapakita sa lahat. Nakita niya ang ina ni Marco, si Doña Victoria Serrano, na nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang mga mata nito ay mapanuri, tila hinahanapan siya ng kahit anong kapintasan. Ngumiti si Ara, ngunit isang mataray na irap lang ang isinukli sa kanya ng matanda. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Gusto na niyang umalis, gusto na niyang magtago. Gusto na niyang magising mula sa bangungot na ito. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, sa wakas ay natapos din ang selebrasyon. Inalalayan siya ni Marco papasok sa bridal suite. Sa sandaling nagsara ang pinto, agad siyang binitiwan nito. Ang pagkukunwari ay tapos na. Ang silid ay napakalaki at napakaganda. May mga talulot ng rosas na nakakalat sa kama at may bote ng champagne na nakababad sa yelo. Ngunit ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay mabigat at malamig. Hinubad ni Marco ang kanyang tuxedo jacket at niluwagan ang kanyang necktie. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Naglakad siya papunta sa isang maliit na lamesa. Kinuha ang isang folder at walang awang inihagis ito sa kama. Napatingin siya sa folder. "Basahin mo," utos ni Marco. Ang boses ay kasing talim ng kutsilyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Ara ang folder. Ito ay isang kontrata, isang kasunduan. Nakasaad doon ang lahat ng kanyang obligasyon bilang asawa niya sa papel. At ang pinakamahalaga sa lahat, "Give me an heir," sabi ni Marco, na binasag ang katahimikan. "Bigyan mo ako ng tagapagmana. Iyon lang ang kailangan ko sa'yo. Kapag naibigay mo na sa akin iyon, makukuha mo ang lahat ng gusto mo, ang pera para sa pamilya mo, ang kalayaan mo. Everything has a price, Anika. And this is yours." Napatitig si Ara sa mga salita sa kontrata. Hindi siya asawa, isa siyang kasangkapan, isang incubator. "May panulat dyan sa tabi mo," dagdag ni Marco, bago tumalikod at pumasok sa banyo. Naiwan si Ara na mag-isa, nakatitig sa dokumentong sisira sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang panulat. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo, na umalis. Ngunit alam niyang wala na siyang kawala. Pumirma siya sa ibabaw ng pangalan na hindi kanya. Arabella Reyes, pumipirma bilang Anika Reyes, kasabay ng pagdapo ng dulo ng panulat sa papel, isang butil ng luha ang pumatak. Mula sa kanyang mga mata, tumama sa sariwang tinta at bahagyang ipinahid ang pirma niya. Napayuko siya, hinayaan ng mga luha na tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang kasal ay isang kasinungalingan, ang kanyang asawa ay isang estranghero, at ang kanyang kinabukasan ay isang blangkong papel na tinatakan ng isang malamig na kasunduan. Makakaligtas kaya ako sa kasal na ito? Ang unang umaga ni Arabella sa Hacienda Serrano ay sinalubong ng nakabibinging katahimikan. Malawak ang mansyon, ang sahig na gawa sa marmol, ay kumikinang sa sinag ng araw na tumatagos sa matataas na bintana. Ngunit ang bawat sulok nito ay tila humihinga ng malamig na hangin. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang multo na gumagala sa lugar na hindi para sa kanya. Maingat siyang bumaba sa engrandeng hagdanan. Suot ang isang simpleng puting bestida na dala niya mula sa dati nilang bahay. Ito lang ang nag-iisang bagay sa loob ng mansyon na masasabi niyang tunay na sa kanya. Pagdating niya sa dining hall, naabutan niya ang ina ni Marco, si Doña Victoria Serrano, na nakaupo na sa dulo ng isang napakahabang lamesa. Ang postura nito ay perpekto. Ang buhok ay nakaayos sa isang mahigpit na pusod, at ang mga mata nito ay kasing talim ng tingin ng isang agila. "Good morning, ma'am," bati ni Ara.
Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Doña Victoria mula ulo hanggang paa. Isang mabagal, mapanuring tingin na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Anika," sabi nito. Ang pagbigkas sa pangalan ng kanyang kapatid ay may diin. "Umupo ka." Sumunod si Ara, naupo sa silyang nasa tapat niya. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa sa lamesa ay napakalayo. Inilapag ng isang katulong ang pagkain sa harap niya. Tahimik siyang nagsimulang kumain. "Simple lang ang mga patakaran ko sa pamamahay na ito," biglang sabi ni Doña Victoria na bumasag sa katahimikan. "Una, ayokong nagkakaroon ng kahit anong iskandalo. Ang pangalan ng pamilyang Serrano ay mas mahalaga pa sa kahit anong yaman. Pangalawa, lahat ng kilos mo ay sumasalamin sa pamilyang ito, mula sa iyong pananamit hanggang sa iyong pananalita." Huminto ito at muling tiningnan ang suot ni Ara. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang lumitaw sa mukha ng matanda. "Ang damit na yan, masyadong simple, hindi nababagay sa isang Mrs. Serrano. Ipapadala ko ang personal stylist ng pamilya mamaya." Napayuko si Ara. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Kahit ang damit niya ay hindi nakaligtas sa pagpuna nito. "Opo, ma'am," tanging naisagot niya. Pagkatapos ng almusal na puno ng tensyon, nagpaalam si Ara na aakyat muna sa kanyang silid. Ang silid nila ni Marco. Ngunit mas tamang sabihing silid ni Marco. Lahat ng gamit ay panglalaki. Madilim ang kulay ng mga kurtina at ang mga muebles ay mabibigat at gawa sa dark wood. Walang kahit isang bakas ng pagkababae. Walang kahit isang bakas niya. Sinubukan niyang maglagay ng kaunting buhay sa silid. May dala siyang isang maliit na vase at ilang artipisyal na bulaklak. Inilagay niya ito sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Sandali siyang napangiti. Kahit papaano, may isang sulok na sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Marco. Gaya ng dati, hindi siya nito pinansin. Nagdiretso ito sa closet para kumuha ng damit. Ngunit bago pumasok sa banyo, napahinto ito. Napansin nito ang vase. Naglakad ito palapit doon. Tinitigan ang mga bulaklak na para bang mga basura. "Ano ito?" tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Naglagay lang po ako ng kaunting palamuti." Mahinang sagot ni Ara. Kinuha ni Marco ang vase. Walang sabi-sabing dinala niya ito sa basurahan at walang awang inihulog doon. "Huwag kang magbago ng kahit ano sa silid na ito," mariin niyang sabi. "Naiintindihan mo?" Napatango na lang si Ara. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na isa lang siyang anino sa loob ng pamamahay na ito. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin, isang matandang katulong ang lumapit sa kanya. Si Manang Celia, ang pinakamatagal na raw na nagsisilbi sa mga Serrano. "Mama Nika," magalang na bati nito. Pagkatapos ay tinitigan siya ng malapitan. "Pero iba po ang mga mata ninyo. Mas mabait." Kinabahan si Ara. Pasensya na po. Si Ma'am Anika po kasi, laging matalim ang tingin. Pero kayo po, malungkot ang mga mata ninyo. Para kayong si Ma'am Ara," sabi ng matanda, na binanggit ang tunay niyang pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Ara. "Kilala niyo po ako?" "Siyempre, iha. Madalas kayong isama ng ama ninyo noon dito kapag may inaayos siyang kontrata kay Don Ricardo, ang yumaong asawa ni Doña Victoria. Magkamukha nga kayo ng kapatid mo, pero magkaiba ang ugali ninyo." Sa isang iglap, nakaramdam si Ara ng koneksyon. Isang taong nakakakilala sa kanya. Ngunit ang sandaling iyon ay agad na naputol. "Celia!" Isang matigas na boses ang tumawag mula sa likuran nila. Si Doña Victoria nakatayo sa may pintuan ng hardin, ang mukha ay puno ng galit. "Anong ginagawa mo? Huwag mong istorbohin ang senyora." "Papasensya na po, Doña Victoria. Nag-uusap lang po kami." "Wala akong pakialam," sigaw ng matanda. "Simula bukas, hindi mo na kailangang pumasok."
kuhanin mo na ang huling sahod mo. You're fired. Gulat na napatingin si Ara sa matanda. Si Manang Celia ay napaluhod, nagmamakaawa, ngunit tinalikuran na sila ni Doña Victoria. Iyon ay isang malinaw na mensahe para kay Ara. Walang sino man ang pwedeng makaalam ng katotohanan. Lumipas ang mga linggo. Ang buhay ni Ara ay naging isang walang katapusang routine ng kalungkutan at pag-iisa. Hanggang sa isang umaga, naramdaman niya ang kakaiba. Pagkahilo, pagsusuka, may kaunting takot at pag-asa, kumuha siya ng pregnancy test. At habang tinititigan niya ang 2 linyang lumitaw dito, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Buntis siya. Magkakaroon na siya ng anak. Isang maliit na anghel na magbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit kasabay nito, ang batang ito rin ang katuparan ng kanilang malamig na kasunduan. Ang susi sa kanyang kalayaan. Buong araw niyang hawak-hawak ang resulta ng ultrasound na nakuha niya mula sa doktor. Isang maliit na tuldok sa litrato, pero para sa kanya, iyon na ang kanyang buong mundo. Kinagabihan, nagpasya siya. Sasabihin niya kay Marco, baka sakali, sa balitang ito, magbago ang lahat. Baka sakali, makita niya ang isang kislap ng saya sa mga mata nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng office ni Marco sa loob ng mansyon. Nakasara ito, ngunit may kaunting siwang. May kausap ito sa cellphone. Napahinto siya. Iyon ang boses ni Marco. Yes, everything is proceeding as planned. Isang saglit na katahimikan. Don't worry, the plan is working. I'll soon have my heir. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang litrato ng ultrasound. Bumagsak ito sa sahig. Ang imahe ng kanyang anak ay nakaharap sa kanya. Tila nagtatanong. Ang mga salitang narinig niya ay unti-unting dumurog sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Heir, tagapagmana. Hindi anak. Hindi isang biyaya. Isang plano. Isang kasunduan. Isang obligasyon na sa wakas ay matutupad na. Nakatayo lang siya roon, sa labas ng pinto, hindi makagalaw. Ang lamig na naramdaman niya noong una siyang tumapak sa mansyon ay bumalik. Mas matindi. At ngayon ay tuluyan na nitong binalot ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat paghilab ay tila isang alon na humahampas sa kanyang katawan. Nilulunod siya sa sakit bago muling mag-iwan sa kanya sa pampang na humihingal at nanghihina. Sa loob ng delivery room, ang mga boses ng doktor at nurse ay naghahalo. Nagiging isang ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw lang ay ang utos na paulit-ulit niyang naririnig. Hinga, ma'am. Ire pa. Pinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Sa gitna ng sakit, hindi ang pangako ng kalayaan ang nasa isip niya, kundi ang mukha ng isang sanggol na hindi pa niya nakikita. Ang maliit na tuldok sa ultrasound, ang kanyang anak, ang kanyang lakas. Isang huling malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, kasabay ng isang pakiramdam ng paglaya. At pagkatapos, narinig niya ito, isang yak, ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. It's a boy, anunsyo ng doktor. Napaluha si Ara. Isang halo ng pagod at ligaya. Ang anak ko. Ngunit bago pa man niya masilayan ang kanyang panganay, isa pang matinding paghilab ang kanyang naramdaman na ikinagulat ng lahat, pati na rin niya. Teka, may isa pa? Sabi ng isang nurse. Ang sumunod na mga sandali ay malabo na sa kanyang alaala. Ang alam lang niya ay dumaan siya muli sa parehong hirap, sa parehong sakit, at pagkatapos ay may isa na namang iyak na pumuno sa silid. At isa pa, pagod na pagod, halos wala ng malay, idinilat ni Ara ang kanyang mga mata at nakita ang 3 maliliit na bundle na hawak ng mga nurse. Hindi isa, 3. 3 maliliit na milagro. Dahil sa pagiging premature, agad na isinugod sa neonatal intensive care unit ang kanyang 3 anak. Kinabukasan,
Nang medyo may lakas na siya, ipinilit niyang dalhin siya doon. Sakay ng isang wheelchair, itinulak siya ng isang nurse papunta sa isang silid na puno ng mga incubator. At doon, nakita niya sila. Ang kanyang tatlong bituin. Si Miguel, ang panganay at pinakamalaki. Si Gabriel, na mahimbing na natutulog. At si Sofia ang nag-iisang babae, ang pinakamaliit sa kanilang tatlo. Napakaliit nila. Napakarupok tingnan. Inilagay ni Ara ang kanyang kamay sa salamin ng incubator ni Sofia. Hinahangad na mahawakan ito, na maiparamdam ang init ng kanyang pagmamahal. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Marco. Nakatayo ito roon. Nakatingin din sa mga incubator. Hindi napansin nito ang kanyang pagdating. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa. Ang mga balikat nito ay hindi kasing tigas ng dati. Ang mga kamay nito ay wala sa bulsa, kundi nakapatong sa salamin ng incubator ni Miguel. Ang mukha nito ay may isang komplikadong emosyon na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi ito ang malamig na CEO na naghagis sa kanya ng kontrata. Hindi ito ang lalaking walang awang nagtapon ng kanyang vase. Ito ay isang ama. Isang ama na puno ng pagkamangha at marahil, kaunting takot, habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak. Nang lumingon si Marco at nakita siya, sandali itong natigilan. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap ng init na hindi niya inaasahan. Bago niya pa ito masigurado, muli itong naging blanko. Pagkalipas ng ilang linggo, sa wakas ay naiuwi na rin nila ang mga bata. Ang dating tahimik at malamig na hasyenda Serrano ay biglang napuno ng buhay, mga iyak ng sanggol sa gabi, mga tunog ng maliliit na paghinga, at ang amoy ng baby powder. Para kay Ara, ito ang paraiso. Ang bawat araw niya ay umiikot na lamang sa kanyang mga anak. Ang pagpapadede, pagpapatulog, pagpapalit ng lampin. Ang lahat ng ito ay ginagawa niya ng may ngiti sa labi. Natagpuan niya ang kanyang layunin. Hindi na siya ang asawang pambayad utang. Isa na siyang ina. Isang gabi, hindi mapatahan ni Ara si Gabriel. Dinala niya ito sa rocking chair sa nursery at sinimulan niya itong kantahan ng isang lumang oyayi na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Sa ugoy ng duyan. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagmamahal. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Gabriel, dinala ng himig sa mahimbing na pagkakatulog. Napangiti si Ara, hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Nang tumayo siya para ilapag ito sa kuna, napansin niya ang isang anino sa may pintuan. Nakatayo roon si Marco, nakasandal sa hamba ng pinto, nakatingin sa kanila. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mukha nito ay malambot sa dilim. Ang mga mata ay nakatuon sa natutulog na sanggol sa kanyang mga bisig. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ito umiwas. Tumangulang ito ng bahagya bago tumalikod at tahimik na umalis, iniwan si Ara na may pagtataka at isang maliit na pitik sa kanyang puso. Maging si Doña Victoria ay tila nagbago. Bagamat nananatili itong strikto at formal, madalas niya itong nahuhuling nakatayo sa labas ng nursery, pasimpleng sumisilip sa kanyang mga apo. Isang beses, nakita ni Ara, sa refleksyon sa salamin, ang isang munting ng ngiti sa mga labi ng matanda, habang pinagmamasdan si Sofia na humikab. Nang mapansin nitong nakatingin si Ara, mabilis itong umayos ng tayo at bumalik sa pagiging seryoso. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ang nagbigay kay Ara ng pag-asa. Baka sakali, ang kanyang tatlong bituin ang maging daan upang matunaw ang yelo sa loob ng mansyon. Baka sakali, hindi lang pala kalayaan ang makukuha niya sa huli, ngunit ang kapayapaan ay marupok. Isang hating gabi, nagising si Ara sa isang kakaibang tunog. Hindi ito iyak, kundi isang mahinang pag-ungol. Mabilis siyang bumangon at kinapa ang mga anak niya sa kuna. Si Miguel at Gabriel ay mahimbing ang tulog, ngunit si Sofia ay mainit. Sobrang init. Kinabahan si Ara.
Kinuha niya ang thermometer. 39.5 degrees, nataranta siya. Ginawa niya ang lahat ng itinuro sa kanya. Pinunasan niya ito ng maligamgam na tubig, ngunit hindi bumababa ang lagnat. Nagsimula ng manginig ang buong katawan niya sa takot. Tumawag siya sa pediatrician, ngunit payulang sa telepono ang naibigay nito. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Walang matatawagan. Walang mahinga ng tulong. Si Marco. Kailangan niya si Marco. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Gabi na. Malamang ay nasa isang meeting ito o baka hindi nito sagutin. Sa pangalawang ring pa lang, sumagot ito. Hello? Ang boses ay gising at alerto. Marco! Nauutal niyang sabi habang yakap-yakap si Sofia na ngayon ay mahinang umiiyak na. Si Sofia, nilalagnat. Sobrang taas. Hindi ko alam ang gagawin ko. Isang sandaling katahimikan. Inaasahan na ni Ara ang isang malamig na sagot. Isang dalhin mo sa ospital o tawagan mo ang doktor. Ngunit ang sinabi ni Marco ay, papunta na ako. At agad na ibinaba ang tawag. Wala pang 15 minuto. Narinig ni Ara ang mabilis na pagpasok ng sasakyan sa garahe. Kasunod ng mga yabag na nagmamadaling paakyat sa hagdan. Bumukas ang pinto ng nursery at pumasok si Marco. Ang damit ay gusot pa at ang muka ay puno ng pag-aalala. Inagaw nito si Sofia mula sa kanya at kinapa ang noo nito. Damn it! She's burning up! Tumawag na ako sa doktor, sabi niya. Ihanda mo ang mga gamit niya. Dadalhin natin siya sa ospital. Now! Utos niya, ngunit ang boses niya ay hindi galit, kundi puno ng pangamba. Nataranta si Ara sa pag-aayos ng gamit. Nang matapos siya, nakita niya si Marco na nakatayo sa gitna ng silid habang marahang hinahaplos ang likod ng kanilang anak. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay nakita niya ang parehong takot na nararamdaman niya. Lumapit ito sa kanya. Inabot nito ang isang kamay at hinawakan ang kamay niya. Ang hawak nito ay mahigpit, hindi malamig, na parang babala, tulad ng sa simbahan, kundi mainit at puno ng katiyakan. Isang hawak na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Napatingin si Ara sa kanilang magkahawak na kamay pagkatapos ay sa mga mata ni Marco. Sa ilaw mula sa maliit na lampshade, kitang-kita niya ang pag-aalala roon. Isang emosyong hindi niya kailanman inakalang makikita sa mukha nito. I'm here, sabi nito. Ang boses ay mas malalim at mas seryoso kaysa dati. We're in this together. Sa dalawang simpleng pangungusap na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Ang takot na kanina lang ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na siya si Anika, ang asawang pambayad utang. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na siya si Ara, isang ina, at sa tabi niya ay ang ama ng kanyang mga anak na handang harapin ang anumang pagsubok kasama niya. Tayo. Isang salita na nagpabago ng lahat. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ospital. 5 taon mula nang hawakan niya ang kamay nito at nangakong hindi niya ito iiwan. Hindi alam ni Marco kung kailan o paano. Pero ang kasunduang nagsimula sa isang malamig na kontrata ay dahan-dahang nagkaroon ng init, ng buhay. Ang dating malawak at tahimik na mansyon ay isa ng masayang palaruan. Ang mga yapak niya pauwi mula sa opisina ay hindi na sinasalubong ng katahimikan, kundi ng 3 maliliit na boses na sumisigaw ng, Daddy! Daddy, look! I drew our family! Sigaw ni Sofia. Iwinawagayway ang isang papel na may mga stick figures. Daddy! Miguel pushed me! Sumbong naman ni Gabriel na may kunwaring iyak. Binuhat ni Marco si Sofia sa isang braso at ginulo naman ang buhok ni Gabriel gamit ang kabilang kamay. Miguel, be nice to your brother.
Sabi niya sa panganay na abala sa pagbuo ng isang tore ng blocks. I didn't push him, Daddy. He fell. Seryosong sagot ni Miguel na nakuha ang kanyang pagiging seryoso. Napangiti si Marco. Ito ang kanyang mundo ngayon. Hindi na ang stock market, hindi na ang board meetings. Ito, ang magulong paraisong ito. At sa gitna ng lahat ng ito, nandoon siya. Ang babaeng tinatawag niyang Anika. Ang babaeng gumising sa natutulog niyang puso. Mula sa kusina, lumabas ito. May bahid pa ng harina sa pisngi. Oh, andyan ka na pala, sabi nito. Ang nangiti ay kasing init ng niluluto niyang hapunan. Sakto lang, luto na ang paborito ninyong adobo. Tinitigan siya ni Marco. Sa loob ng 5 taon, nasaksihan niya ang pagbabago nito. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng kumpiyansa. Ang dating pilit ng ngiti ay isa ng tunay na halakhak. Pero may mga bagay na hindi nagbago. Ang kabaitan nito, ang pagiging simple, ang pagmamahal sa mga anak nila. At iyon ang simula ng kanyang mga tanong. Isang gabi, sa kanilang anibersaryo, habang natutulog na ang lahat, hindi sinasadyang napanood niya ulit ang kanilang wedding video. Ipinahanap ito ni Doña Victoria para daw gunitain ang espesyal na araw. Habang pinapanood niya ang eksena sa simbahan, hindi ang magarbong seremonya ang napansin niya, kundi ang mga mata ng bride, ang mga mata ng babaeng pinakasalan niya. Ipinaus niya ang video at izin-oom ang mukha nito. Kitang-kita ang takot, ang panginginig ng mga labi, ang mga luhang pinipigilan. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang mga lumang litrato ni Anika. Ang Anika na kilala niya noon. Ang Anika na palaging nakangiti ng buong kumpiyansa na may kislap ng pagiging pilyo sa mga mata. Ang babaeng kayang harapin ang kahit sino. Ipinagtabi niya ang 2 imahe. Ang bride sa video at ang Anika sa mga litrato. Magkamukha sila, walang duda. Pero ang mga mata, magkaiba. Magkaibang magkaiba. Mula noon, nagsimula siyang mag-obserba. Napansin niya kung paano ito mag-alaga ng hardin sa likod bahay. Ang Anika na kilala niya ay iiyak kapag nabalian ng kuko. Ngunit ang babaeng ito ay hindi takot, madumihan ang mga kamay. Masaya itong nagtatanim ng mga bulaklak kasama ang mga bata. Napansin niya ang pagluluto nito. Ang Anika na kilala niya ay hindi marunong magluto kahit kanin. Ngunit ang babaeng ito ay kayang magluto ng kahit anong putahe at ang bawat luto ay may kasamang pagmamahal. Isang araw, habang nagliligpit siya ng ilang gamit sa lumang bodega, nakita niya ang isang kahon. Nakasulat dito, "Gamit ni Ara." Binuksan niya ito. Mga libro, ilang simpleng damit, at isang maliit, kulay rosas na diary. Nag-alinlangan siya, pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Binuksan niya ito sa isang pahina sa bandang gitna. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay sa mga sticky notes na iniiwan nito sa ref para sa kanya tuwing umaga. Panginoon, patawarin niyo po ako sa kasinungalingang ito. Araw-araw, para akong naglalakad sa mga bubog. Natatakot ako na isang araw ay malaman niya ang lahat. Pero kapag nakikita ko ang mga anak ko, nawawala ang lahat ng takot ko. Para sa kanila, kakayanin ko ang lahat. Kahit gaano kasakit, napapikit si Marco. Ara, kaya pala. Hindi ito si Anika at sa kaibuturan ng kanyang puso, matagal na niyang alam. Kinabukasan tumawag siya sa isang private investigator, isang taong mapagkakatiwalaan niya. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Anika Reyes. Utos niya. Nasaan siya? Anong ginagawa niya? Sino ang mga kasama niya? I want to know everything. Habang naghihintay siya ng resulta, sinubukan niyang mamuhay ng normal. Pero ngayon, bawat tingin niya kay Ara, hindi. Kay Ara, ay may kasama ng bagong kahulugan. Ang bawat ngiti nito, bawat haplos, bawat
Mahal kita, Marco, na sinasabi nito tuwing gabi bago matulog. Lahat ay totoo. Ang kasinungalingan ay ang pangalan lang na ginagamit nito. Isang Sabado ng hapon, nakaupo lang siya sa may veranda. Pinapanood ang mag-iina niya na naghahabulan sa damuhan. Ang tawa ni Ara ay sumasabay sa hangin, masaya at malaya. Ang tatlong bata ay tumatakbo palapit dito, yumayakap sa mga binti nito. Napatitig si Marco sa eksenang yon. Isang perpektong larawan ng kaligayahan, isang kaligayahang hindi niya alam na hinahanap pala niya. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang tanong. Wala na siyang pakialam kung ano ang pangalan nito. Wala na siyang pakialam sa kontrata. Wala na siyang pakialam sa nakaraan. Ang babaeng nasa harap niya, ang ina ng kanyang mga anak, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Iyon ang mahalaga. At mamahalin niya ito. Poprotektahan niya ito. Kahit ano pa ang mangyari, ito na ang pamilya niya. At hindi niya hahayaang may sumira dito. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya. Ang investigator niya. "May balita na po ako." Umupo ng tuwid si Marco. "What is it?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ng investigador bago ito nagsalita. Ang mga sumunod na salita nito ay tila isang bombang sumabog sa kanyang tahimik na mundo. "Sir, I found her. Anika Reyes is back in the Philippines." Ang Grand Ballroom ng Serrano Tower ay puno ng mga kilalang personalidad, mga business tycoons, mga politiko, at mga socialites. Lahat ay nagtipon para sa ika-50 anibersaryo ng Serrano Corporation. Para kay Arabella, ang mga ganitong okasyon ay isa pa ring bangungot. Ang mga peking ng ngiti, ang mga walang katapusang pagbati, at ang bigat ng tingin ng lahat. Ngunit sa loob ng 5 taon, natutunan na niyang isuot ang maskara ni Anika Serrano nang may kaunting kumpiyansa. "You look beautiful tonight," bulong ni Marco sa kanya, habang inaayos ang isang takas na hibla ng kanyang buhok. Ang simpleng haplos na yon ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan at nagbigay sa kanya ng lakas. Ngumiti si Ara. "Salamat." Sa tabi ni Marco, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang kahit ano. Ngunit hindi siya handa sa multo ng nakaraan. Sa gitna ng kasiyahan, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Tumahimik ang lahat. Ang atensyon ng bawat isa ay napunta sa babaeng nakatayo roon. Isang babaeng tila tumakas mula sa salamin. Suot nito ang isang hapit na pulang bestida na sumisigaw ng atensyon. Ang buhok nito ay bagsak at makintab. Ang labi ay pulang-pula. At ang mga mata ay puno ng kumpiyansang kayang tumunaw ng kahit sino. Bawat galaw nito ay kalkulado. Bawat ngiti ay may hidden agenda. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang kopita. Nabuhos ang champagne sa sahig, ngunit hindi niya ito ininda. Ang mga mata niya ay nakapako sa babaeng iyon. Si Anika, ang kanyang kakambal, ang tunay na Mrs. Serrano. Bumalik na ito. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang ingay ng ballroom ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang 5 taon ng pinaghirapan niyang kapayapaan ay gumuho sa isang iglap. Naglakad si Anika papasok. Ang mga takong ng sapatos ay tumutunog sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay palapit sa kanila. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Marco. "Marco, darling," bati nito. Ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng lason. "I'm back!" Naramdaman ni Ara ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang baywang. Isang protektibong kilos, ngunit nang tingnan niya ang mukha ni Marco, ito ay blanko. Malamig. Ang init na naramdaman niya kanina lang ay biglang naglaho. Ang buong mundo ni Ara ay nagsimulang umikot. Bumalik na ang mahal niya.
Sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Tapos na ang lahat. Nagkaroon ng bulungan sa buong paligid. 2 magkamukha, 2 Mrs. Serrano. Anika, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Doña Victoria na siyang unang nakabawi sa pagkabigla. Ngunit sa boses ng matanda, may halong tuwa. Ngumiti si Anika, isang ngiting puno ng drama. Nagbalik ako para sa pamilya ko, Tita Victoria. Patawarin niyo ako kung umalis ako. May mga taong nagtangka sa buhay ko. Kinailangan kong magtago. Pero ngayon, ligtas na ako. At nagbalik ako para bawin ang lahat ng sakin. Isang perpektong kasinungalingan. Tumingin si Anika sa kanya, mula ulo hanggang paa. At sino naman ito? Tanong nito, na para bang hindi siya kilala. Kamukha ko siya. Is she my long-lost twin sister? Ang sarkasmo ay tumatagos sa bawat salita. Bago pa man makapagsalita si Ara, nagsalita na si Marco. Let's talk in my office, not here. Kinalas nito ang pagkakahawak sa kanya at hinawakan sa braso si Anika. Naiwan si Ara na nakatayo roon, mag-isa. Pinapanood niya silang maglakad palayo. Ang asawa niya at ang babaeng dapat ay asawa nito. Para silang isang perpektong pares. Ang hari at ang reyna na muling nagsama. At siya lang ang impostor. Lumapit sa kanya si Doña Victoria. Ang dating pagiging formal nito sa kanya ay napalitan ng hayagang pagkasuklam. Ano pang ginagawa mo rito? Nakita mo na. Bumalik na ang tunay na may-ari. Tapos na ang papel mo. Hindi na niya kinaya. Tumakbo siya, palayo sa mga mapanuring tingin, palayo sa mga bulungan. Nagtago siya sa isang madilim na sulok ng hallway, hinahabol ang kanyang hininga. Pinipigilan ang mga hikbi. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Marco mula sa opisina. Mag-isa. Marco? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Anong nangyari? Anong sabi niya? Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay muling naging yelo. Umuwi ka na sa mansyon, malamig niyang sabi. Pero, I said, umuwi ka na. Pag-ulit nito, mas mariin. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Tinalikuran siya nito at bumalik sa loob ng ballroom na para bang walang nangyari. Iniwan siyang muli, wasak at litong-lito. Pag-uwi niya sa mansyon, hindi siya makatulog. Bawat sulok ng kanilang silid ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga masasayang sandali. Mga alaala na ngayon ay tila isa na lang panaginip. Hating gabi na, nang umuwi si Marco, amoy alak ito. Hindi siya nito pinansin at nagdiretso sa closet. Marco, mag-usap tayo. Pakiusap ni Ara. Hindi ito lumingon. Wala tayong dapat pag-usapan. Anong ibig mong sabihin? Pumalik na siya. Ang kapatid ko. Ang totoong Anika. Hindi ka ba magsasabi ng kahit ano? Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. At anong gusto mong sabihin ko? Na magpapasalamat ako sa 5 taon ng panloloko? Na okay lang sa akin na ang babaeng kasama ko araw-araw ay isang kasinungalingan? Ang mga salita nito ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Pero akala ko, nabasag ang boses niya. Akala ko masaya na tayo. Masaya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Tapos na ang pagpapanggap, Ara. O Anika, o kung sino ka man. Bumalik na ang totoong asawa ko. Kaya manahimik ka na lang dyan at huwag nang gumawa pa ng gulo. Sa sobrang sakit, hindi na siya nakasagot. Naupo si Marco sa kama at kinuha ang kanyang cellphone. May tiningnan ito roon. Sa sobrang lapit niya, nakita ni Ara kung ano yon. Isang lumang litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Anika. Nung mga panahong masaya pa sila. Nung mga panahong mahal pa niya ito. Gumuho ang buong mundo ni Ara. Tama si Doña Victoria. Tapos na ang papel niya. Ang 5 taon ng pag-ibig na inakala niyang totoo
ay isa lang palang mahabang panaginip. At ngayon, oras na para magising sa masakit na katotohanan. Sa likod ng nakasarang pinto ng kanyang opisina, ibinagsak ni Marco Serrano ang kanyang sarili sa mamahaling leather na upuan. Ang maskara ng pagiging malamig at walang pakialam na ipinakita niya kay Ara kanina ay dahan-dahang nalusaw at ang lumabas ay isang mukha ng nag-aalab na galit at determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ngunit hindi ang litrato nila ni Anika ang tiningnan niya. Binuksan niya ang isang secure folder. Sa loob niyon ay ang mga litrato at dokumentong ipinadala sa kanya ng private investigator. Isang litrato ni Anika na masayang nakikipaghalikan sa isang lalaki sa Europa, kuha 3 taon na ang nakalipas. Isang listahan ng mga utang nito sa kasino. Isang kopya ng police report mula sa Spain tungkol sa isang kaso ng estafa kung saan sangkot ang pangalan nito. Ito ang tunay na Anika, isang makasarili at mapanlinlang na babae. Ang babaeng ginamit at sinaktan siya noon. At ang babaeng nagbalik ngayon para sirain ang pamilyang binuo niya. Hindi ako papayag, maring sabi niya sa kanyang isipan. Ang pagiging malamig niya kay Ara kanina ay ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Bawat salitang binitiwan niya ay parang isang kutsilyong sabay na tumatarok sa puso nito at sa puso niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagkalito, ang pagkasira ng tiwala. At gusto niyang sumigaw na sabihing lahat ay isang pagkukunwari. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang gawin ito para protektahan si Ara. Alam niyang tuso si Anika. Kung ipapakita niyang si Ara ang kahinaan niya, si Ara ang unang tatargetin nito. Kailangan niyang palabasin na si Anika pa rin ang mahalaga sa kanya, na si Anika ang may kontrol. Ito ang tanging paraan para mailagay niya si Anika sa isang bitag. Nag-flashback sa isip niya ang nangyari kanina sa opisina niya sa tower. "Marco, darling, na-miss kita," sabi ni Anika pagkapasok pa lang nila. At akmang yayakapin siya. Umiwas si Marco. "What do you want, Anika?" Diretsahan niyang tanong. "Ang simple lang naman ang gusto ko," sabi nito. Umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa na para bang pag-aari nito ang lugar. "Gusto kong bumalik sa'yo, sa pamilya natin." "Wala nang tayo," matigas na sagot ni Marco. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Anika. "Oh, really? Huwag ka nang magpanggap, Marco. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. At iyang impostor na yan," sabi nito. Tumutukoy kay Ara. Ay isa lang pampalipas oras, isang convenient replacement. Huwag mo siyang tawaging ganyan. May diin at panganib sa boses ni Marco. Ngumisi si Anika. "Okay, fine. Kung ayaw mong pag-usapan yan, pag-usapan natin ang mga bata. Ang mga anak ko." Napatayo si Marco. "They are not your children." "Legally they are. Ako ang asawa mo sa papel. Ako ang nakapangalan sa birth certificate nila. Anong laban ng isang hamak na kapatid na ginamit lang ang mukha ko para makapasok sa pamilyang ito? Isang salita ko lang sa media, Marco, at guguho ang buong Serrano Empire. CEO of Serrano Corp, living a lie with wife's twin sister. Magandang headline, hindi ba? Ito na. Ang blackmail. Ang inaasahan na niyang gagawin nito. Nagkunwari si Marco na nag-iisip. Pinakita niyang apektado siya. Ano ang kailangan mong gawin para manahimik ka? Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Anika. Simple lang. Paalisin mo ang babaeng yon. Ipakilala mo ako bilang ang nag-iisang Mrs. Serrano na nagbalik mula sa isang mahabang bakasyon at ibigay mo sa akin ang lahat ng karapatan at luho na nararapat sa akin. At paano ko ipapaliwanag sa mga bata? "Kids are smart. They'll adjust." Walang awang sabi ni Anika. Doon nagpasya si Marco. Ang babaeng nasa harap niya ay walang puso. Gagamitin nito ang sarili niyang mga pamangkin para sa sarili nitong kapakanan. Hindi niya ito mapapatawad.
Pag-iisipan ko, sabi ni Marco. Pilit na pinapakalma ang sarili. Iyon ang hudyat na kailangan ni Anika para isipin na nanalo na ito. Ngayon, sa loob ng kanyang opisina sa mansyon, dinial ni Marco ang numero ng kanyang abogado. Luis, it's me. Marco, nakita ko ang balita. Anong plano mo? Ihanda mo na ang lahat ng dokumento, mariing sabi ni Marco. Ang DNA results na nagpapatunay na si Ara, ang biological mother ng mga bata. Ang testimonya ng mga magulang nila tungkol sa sapilitang pagpapanggap. Lahat ng ebidensyang nakalap ng investigator ko laban kay Anika. Ihanda mo na ang lahat. Kailan mo balak gawin ang hakbang? Tumingin si Marco sa labas ng bintana, sa madilim na hardin. Hihintayin kong gawin niya ang pinakamalaking pagkakamali niya. At kapag ginawa niya iyon, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon pa. May isa pa siyang ginawa. Nag-install siya ng mga hidden security cameras sa mga common areas ng mansyon. Ang sala, ang dining hall, ang hardin. Kailangan niya ng mata sa bawat galaw ni Anika. Matapos ang mga tawag, sandali siyang nanahimik. Ang isip niya ay lumipad kay Ara. Nai-imagine niya itong umiiyak ngayon sa kanilang silid. Iniisip na pinagtaksilan niya ito. Ang sakit ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Konting tiis na lang, mahal ko. Bulong niya sa hangin. Sorry kung kailangan kitang saktan ngayon, pero para ito sa'yo, para sa pamilya natin. Hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Kahit na sa ngayon, ako ang dahilan ng mga luha mo. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang katulong. Sir, may tawag po kayo sa telepono. Sino? Si Ma'am Anika po. Kinuha ni Marco ang telepono. Hello? Marco darling, malambing na sabi ni Anika sa kabilang linya. May naisip na akong magandang paraan para mas mapadali ang lahat. Bukas, pupunta ako dyan sa mansyon. It's time for me to meet my children. Napahigpit ang hawak ni Marco sa telepono. Okay, sabi niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Hihintayin ka namin. Pagkababa ng telepono, tumayo siya at lumabas ng opisina. Dumiretso siya sa kusina at nagbuhos ng isang basong tubig. Kailangan niyang palamigin ang kanyang ulo. Nagsisimula na ang laro at kailangan niyang maging handa. Ang tunog ng paparating na sasakyan ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Arabella. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood niya ang paghinto ng isang mamahaling sports car sa harap ng mansyon. Lumabas mula roon si Anika. Suot ang isang eleganteng damit na parabang siya ang tunay na reyna ng pamamahay. Sa pintuan, naghihintay na si Doña Victoria. Ang pagbati nito sa kanyang kapatid ay puno ng init. Isang init na hindi kailanman ipinadama sa kanya sa loob ng 5 taon. Anika Hija, welcome home. Ang tunay na tahanan mo, masayang sabi ng matanda. Sabay yakap ng mahigpit kay Anika. Namiss ko po kayo, tita. Namiss ko ang lahat. Sagot ni Anika. Ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Pinapanood ang pagbabalik ng tunay na nagmamay-ari. Ang pananghalian ay isang tahimik na giyera. Ipinilit ni Doña Victoria na maupo si Anika sa tabi ni Marco, ang pwestong para dapat kay Ara. Ang buong oras ay ginugol ni Anika sa pagbabalik tanaw sa mga masasayang alaala nila ni Marco. Mga kwentong sadyang idinisenyo para ipamukha kay Ara na isa lang siyang tagalabas. Naalala mo pa ba, Marco, noong nagpunta tayo sa Paris? Malanding sabi ni Anika. You were so romantic. Hindi sumasagot si Marco. Ang mga mata nito ay nakatuon lang sa kanyang pagkain. Ang mukha ay blanko. Ngunit ang pananahimik nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Hindi man lang siya nito ipinagtanggol. Hindi man lang siya nito tiningnan.
Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang pagpapahirap. Si Anika, sa tulong ni Doña Victoria, ay sinimulan ang kanyang plano para bawiin ang lahat. Isang hapon, habang naglalaro sina Ara at ang mga bata sa hardin, biglang lumitaw si Anika at natigilan si Ara. Si Anika ay nakasuot ng damit na kaparehong-kapareho ng suot niya, isang simpleng dilaw na bestida. "Hi, babies!" Masayang bati nito. May dala itong 3 malalaking kahon. "Look what Tita Anika brought for you." Ang mga laman ng kahon ay mga mamahaling laruan, isang remote-controlled na kotse, isang life-size na manika, at isang tablet. Mga bagay na hindi bibili ni Ara dahil gusto niyang turuan ang mga anak niya ng simpleng pamumuhay. "Wow!" Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. "Tita," kunot noong tanong ni Miguel, habang tinitingnan si Ara at pagkatapos ay si Anika. "Why are there 2 mommies?" Bago pa man makasagot si Ara, lumuhod si Anika para maging kapantay ng bata. "Because sometimes, 1 mommy is not enough," sabi nito. Sabay kindat. Habang abala ang mga bata sa kanilang mga bagong laruan, tumakbo si Miguel pabalik kay Anika, may hawak na juice. "Mommy, drink!" Natigilan si Ara para siyang sinampal. Ang simpleng salitang mommy mula sa bibig ng sarili niyang anak na para sa kapatid niya ay tumusok sa puso niya na parang bubog. Nakita niya ang mapanuyang ngamang ngiti sa mga labi ni Anika. Isang ngiti ng tagumpay. Ang sitwasyon ay lalo pang lumala nang pumayag si Doña Victoria na magpa-interview sa isang sikat na magazine. Sa harap ng mga kamera, umupo ito kasama si Anika. Ang pagbabalik ni Anika ay isang biyaya, sabi ng matanda. Siya ang manugang na matagal ko nang hinihintay na bumalik sa kanyang tahanan. Asahan ninyo na magkakaroon ng malaking pagbabago sa pamilya Serrano sa mga susunod na araw. Ang mga salitang iyon ay isang sampal sa buong mundo. Isang hayagang pag-anunsyo na si Ara ay papalitan na. Hindi na niya natiis. Kinagabihan, habang nag-iisa si Anika sa may beranda, nilapitan niya ito. "Anika, tama na." Pakiusap niya, ang boses ay puno ng sakit. "Parang awa mo na. Huwag mong idamay ang mga bata." Humarap sa kanya si Anika. Ang nangiti ay nawala na, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. "Idadamay? Ara, hindi mo ba naiintindihan? Sila ang alas ko. Sila ang tiket ko pabalik sa buhay na ito. Mga pamangkin mo sila. At mga anak ko sila sa batas." Matigas na sagot ni Anika. "At ikaw? Sino ka ba? Isa ka lang utusan na nagpanggap. Pasalamat ka at hindi pa kita ipinapakulong." Tumulo ang mga luha ni Ara. "Bakit ka nagkakaganito? Magkapatid tayo." "Magkapatid?" Tumawa si Anika. "Mula noon hanggang ngayon, palagi kang anino ko. At ngayon na sa wakas, ay naramdaman mo kung paano maging ako. Kung paano magkaroon ng lahat ng ito. Aagawin mo sa akin? Hindi, Ara. Tapos na ang pagpapanggap mo." Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Umalis ka na habang may oras ka pa. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ginamit mo ang mukha ko." Pagkatapos ay ngumiti ito na para bang walang nangyari. Kumuha ito ng isang pitzel ng orange juice at 2 baso mula sa mesa. "Pero dahil magkapatid tayo," sabi nito, may diin sa huling salita. "Mag-usap tayo ng maayos. Here, have a drink. Peace offering." Inabot nito kay Ara ang isang baso. Nag-alinlangan si Ara, ngunit sa sobrang pagod niya sa pakikipaglaban, sa sobrang sakit ng kanyang puso, tinanggap na lang niya ito. "Salamat," mahina niyang sabi, at uminom. Pinanood siya ni Anika na uminom. Ang mga mata ay kumikinang sa dilim. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang pagkahilo. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang umikot.
Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang mga talukap. Ang kanyang katawan ay tila nawawalan ng lakas. Anong nilagay mo rito? Nahihirapan niyang tanong habang napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ngumiti lang si Anika, isang malamig, nakakatakot na ngiti. Pampatulog lang kapatid, bulong nito, para hindi ka makagulo sa mga susunod na mangyayari. Bumagsak si Ara sa sahig. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Ang huli niyang nakita ay ang nangiti sa mga labi ni Anika. Isang ngiti ng tagumpay. Isang mabigat na kirot sa kanyang ulo ang gumising kay Arabella. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang lahat ay malabo. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa isang makapal na hamog. Naupo siya sa sahig ng beranda, nanginginig at nalilito. Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay ang malamig na ngiti ni Anika at ang lasa ng orange juice. Ang katahimikan. Iyon ang unang napansin niya. Isang katahimikang hindi normal. Bilang isang ina ng 3 maliliit na bata, sanay siya sa mga tunog. Ang mahinang paghinga mula sa baby monitor, ang kaluskos, ang paminsan-minsang pag-iyak. Ngunit ngayon, wala. Walang kahit ano. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas epektibo kaysa sa kape para gisingin ang kanyang diwa. Tumayo siya, kahit medyo nahihilo pa, at tumakbo papasok ng bahay. Dumiretso siya sa nursery. Ang ilaw mula sa hallway ay nagbigay ng sapat na liwanag para makita niya ang tanawin sa loob. Nandoon ang 3 kuna, nakahanay na parang mga munting sundalo, ngunit 2 sa mga ito ay walang laman. Hindi, bulong niya. Nilapitan niya ang kuna ni Miguel. Malamig ang kumot, walang laman. Tiningnan niya ang kuna ni Sofia, ganoon din, walang laman. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Miguel? Sofia? Mahina niyang tawag, na para bang naglalaro lang sila ng taguan. Mga anak, labas na kayo. Hindi na nakakatuwa si Mommy. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay isang mahinang pag-ungol mula sa 3 kuna. Nandoon si Gabriel nag-iisa, ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Kinarga niya agad ang kanyang bunso, niyakap ito ng mahigpit. Shh, baby, andito na si Mommy. Nasaan ang mga kapatid mo? Nasaan sila? Habang hinahaplos niya ang likod ng bata, may napansin siyang isang piraso ng papel na nakatupi sa ibabaw ng unan ni Gabriel. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Ang sulat kamay. Pamilyar. Ang sulat kamay ni Anika. Binuksan niya ito. Ilang salita lang ang nakasulat. Ngunit ang bawat letra ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang kaluluwa. Kung gusto mong makitang muli ang mga anak mo, umalis ka sa pamilya Serrano. Huwag kang magsusumbong kahit kanino, lalo na kay Marco. Isang maling galaw. Hindi mo na sila makikita. Magpakailanman. Nabitawan ni Ara ang papel. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at napaluhod siya sa sahig habang mahigpit pa ring yakap si Gabriel. Hindi maari. Paulit-ulit niyang bulong habang marahas na umiiling. Para siyang nasa isang masamang panaginip at pilit niyang ginigising ang kanyang sarili. Ngunit ito ay totoo. Kinuha ni Anika ang kanyang mga anak. Ginamit ng sarili niyang kapatid, ang sarili niyang mga pamangkin. Isang malakas, puno ng sakit na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng isang inang inagawa ng kanyang mga anak. Miguel! Sofia! Tumakbo siya palabas ng nursery, hawak pa rin si Gabriel. Nagpagalagala siya sa malawak na mansyon na parang isang baliw. Binubuksan ang bawat pinto. Sumisilip sa bawat silid. Sumisigaw ng kanilang mga pangalan. Mag-aanak ko, nasaan kayo? Ang mga katulong ay nagising at naglabasan. Ang mga mukha ay puno ng pagkalito.
at pag-aalala. "Ma'am, anong nangyayari? Nakita niyo ba ang mga anak ko? Nakita niyo ba sila?" Tanong niya sa bawat isa. Hinahawakan sila sa braso. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit ang lahat ay umiling. Ang huli niyang pag-asa, si Marco. Kailangan niya si Marco. Sakto namang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Marco, galing sa opisina. Ang una niyang nakita ay ang asawang tila wala sa sarili. Ang buhok ay gulo. Ang mukha ay basang-basa ng luha. "Ara, anong..." "Si Anika." Nahihirapan niyang sabi. Kinuha niya ang mga anak natin, Marco. Si Miguel at Sofia. Wala na sila. Ibinigay niya kay Marco ang sulat. Kinuha ito ni Marco at binasa. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha nito. Ang kunot sa noo. Ang pag-igting ng kanyang panga. Ang unti-unting paglamig ng kanyang mga mata hanggang sa maging 2 piraso ito ng matigas na yelo. Ngunit ang reaksyon nito ay hindi ang inaasahan niya. Walang pag-aalala. Walang galit para kay Anika. Ang tanging nakita niya ay isang nakakatakot na kalamigan. Hindi ito nagsalita. Hindi ito tumingin sa kanya. "Marco, please!" Pagmamakaawa ni Ara, lumapit siya dito at hinawakan ang braso nito. "Gawin mo ang lahat. Kunin natin sila pabalik. Pakiusap." Ngunit marahas na iwinaksi ni Marco ang kanyang kamay. Tumingin ito sa kanya. At ang tingin nito ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagsisisi. O pagkasuklam. Hindi niya matukoy. Tumalikod ito at kinuha ang cellphone. May tinawagan ito. "Hello? Ako to." Isang saglit na katahimikan. Simulan na ang plano. Ibinaba nito ang tawag. Napatitig si Ara. "Plano? Anong plano? Kanino siya tumawag? Sa pulis? O kay Anika?" Ang huling pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na hinala. Ang pagiging malamig ni Marco. Ang hindi nito pagkibo. Ang misteryosong tawag. Nakikipagnegosasyon siya kay Anika. Sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Pumapayag siya sa gusto nito. Ibibigay kanya kapalit ng mga bata. Napailing si Ara, ayaw maniwala sa sarili niyang iniisip. "Marco, anong plano? Sino ang kausap mo?" Ngunit hindi siya sinagot ni Marco. Tinalikuran lang siya nito at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang nag-iisa niyang anak. Ang puso ay unti-unting dinudurog ng takot at ng masakit na katotohanan ng pagtataksil. Ang mga sumunod na oras ay lumipas na parang isang bangungot na ayaw matapos. Nakakulong si Arabella sa loob ng nursery. Mahigpit na yakap si Gabriel na sa wakas ay nakatulog na dahil sa pagod sa kaiiyak. Ang bawat sulok ng silid ay sumisigaw sa alaala ng kanyang 2 nawawalang anak. Ang tore ng blocks na hindi natapos buuin ni Miguel. Ang paboritong manika ni Sofia na naiwan sa sahig. Ang bawat bagay ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Nasaan na kaya sila? Umiiyak ba sila? Natatakot? Hinahanap siya? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Tinutusok siya ng sakit at pag-aalala. Sinubukan niyang tawagan si Marco ng maraming beses, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Para siyang isang bilanggo sa sarili niyang tahanan, walang kaalam-alam sa kung anong nangyayari. Ang lalaking pinangakuan siyang hindi siya iiwan ay ang siya ngayong nag-iwan sa kanya sa gitna ng kadiliman. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto, ngunit hindi si Marco ang pumasok, kundi si Doña Victoria. Ang mukha ng matanda ay walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. "Tingnan mo ang ginawa mo." Malamig na sabi nito. Napatayo si Ara. "Wala po akong kasalanan. Si Anika, huwag mong isisi sa kanya ang lahat." Putol ni Doña Victoria, ang boses ay tumaas na. "Kung hindi ka pumasok sa pamilyang ito, kung hindi ka nagpanggap, hindi sana mangyayari ito."
Si Anika, ang tunay na asawa ni Marco. Siya dapat ang ina ng mga batang iyan. Kung siya ang ina nila, hindi niya sila sasaktan. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal sa mukha ni Ara. Hindi niyo naiintindihan. Umiiyak na, sabi ni Ara. Pera lang ang habol niya. Gagamitin niya ang mga bata para makuha ang gusto niya. At ano naman ang habol mo? Sarkastikong tanong ng matanda. Pagmamahal. Huwag kang maging katawa-tawa. Isa ka lang impostor na nangarap maging reyna. At ngayon, dahil sa'yo, ang mga apo ko ang nasa panganib. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Hindi na nakasagot si Ara. Ang bigat ng akusasyon, ang sakit ng katotohanan na sa mata ng lahat, siya ang may kasalanan, ay dumagan sa kanya. Tinalikuran siya ni Doña Victoria. Umalis na ang anak ko. Inaayos na niya ang gulong ginawa mo. Ang mga salitang yon ay kumumpirma sa pinakamatinding takot ni Ara. Inaayos na niya. Ibig sabihin, nakikipag-usap na ito kay Anika. Ipinagkakanulo na siya nito. Nang maiwang mag-isa, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang gate ng mansyon at sa sandaling iyon, nakita niya ang sasakyan ni Marco na mabilis na papalabas. Papunta na siya kay Anika. Napahawak siya sa salamin ng bintana para suportahan ang sarili. Ang kanyang pag-asa ay unti-unti nang nagiging abo. Nawala na ang kanyang mga anak. Nawala na ang tiwala ng pamilyang pinagsilbihan niya. At ngayon, nawawala na rin ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang paggising ni Gabriel sa kanyang mga bisig. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang tanging natitira sa kanya. Ang mga mata nito, nakaparehong-kapareho ng kay Marco, ay nakatitig sa kanya, puno ng inosenteng pagtitiwala. Isang bagong determinasyon ang biglang umusbong sa puso ni Ara. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi siya susuko. Kung ipagkakanulo siya ng buong mundo, lalaban siya ng mag-isa para sa kanyang mga anak. Nagpasya siya. Aalis siya. Hahanapin niya ang kanyang mga anak. Kahit anong mangyari. Ngunit habang nag-iimpake siya ng ilang gamit para sa kanila ni Gabriel, may kumatok sa pinto. Ang personal assistant ni Marco. Ma'am, magalang na sabi nito. Aalis na kami. Matigas na sabi ni Ara. Pasensya na po ma'am, pero may bilin po si Sir Marco. Inabot nito sa kanya ang isang paper bag. Pinapabigay po niya ito. Binuksan ni Ara ang paper bag. Sa loob, may isang eleganteng kulay asul na bestida at isang pares ng sapatos. Ano ito? Nagtatakang tanong niya. Pinapasabi po ni Sir na kailangan niyo raw pong maging handa bukas ng umaga. Sabi ng assistant. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Hinihiling po niya ang presensya ninyo sa isang press conference na ipapatawag ng Serrano Corporation. Natigilan si Ara. Isang press conference? Ang kanyang isip ay agad na nag-isip ng pinakamasamang posibleng dahilan. Ipakikilala na niya sa buong mundo si Anika at siya. Malamang ay ipapakilala siya bilang ang masamang kapatid, ang impostor, ang dahilan ng lahat ng gulo. Gagamitin siya ni Marco para linisin ang pangalan ng pamilya at ang pangalan ni Anika bago siya tuluyang itapon na parang basura. Ito na ang katapusan. Naramdaman niya ang tuluyang pagbigay ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa kama. Hawak ang bestidang simbolo ng kanyang huling pagganap sa masakit na dulang ito. Wala na siyang lakas para umiyak. Wala na siyang lakas para lumaban. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim at walang bituin. Katulad ng kanyang buhay, lahat ay nawala. Ang conference hall ng Serrano Corporation ay masikip. Ang mga flash ng camera ay kumikislap na parang mga kidlat sa isang papalapit na bagyo. Ang mga reporter mula sa iba't ibang network ay nag-uunahan. Ang kanilang mga tanong ay naghahalo sa hangin. Lumilikha ng isang nakabibinging ugong. Lahat ay nag-aabang. Sa likod ng entablado,
Pinanood ni Marco Serrano ang lahat sa isang monitor. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na nasa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling suit ay nakakuyom. Ito na ang araw. Ang araw ng paghuhukom. "Ready na ang lahat, sir?" Bulong ng kanyang assistant. Tumango si Marco. "Papuntahin mo na sila." Sa entablado, may 2 silyang nakaayos. Maya-maya, lumabas si Doña Victoria at sa tabi nito ay si Anica Reyes. Ang itsura ni Anica ay parang isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang trono. Nakangiti ito, kumakaway sa mga kamera. Sinasamantala ang bawat segundo ng kanyang pinakahihintay na sandali. Umupo sila. Ang mga kamera ay mas lalong umingay. Pagkatapos ay lumabas si Marco. Sa kanyang pag-akyat sa entablado, tumahimik ang lahat. Ang presensya niya ay may bigat na kayang magpatigil ng kahit anong ingay. Ngumiti siya ng bahagya kay Anica. Isang kilos na nagpakislap sa mga mata nito at nagpadurog sa kung anumang natitirang pag-asa sa isang puso sa kabilang dulo ng silid. Sa may pintuan sa likuran, nakatayo si Arabella. Suot niya ang kulay asul na bestidang ipinadala sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang tupa na dinala sa katayan. Pinapanood niya ang lalaking minahal niya na uupo sa tabi ng babaeng sumira sa buhay niya. Handa na siya sa pinakamasakit. Handa na siyang marinig ang hatol sa kanya sa harap ng buong mundo. "Magandang umaga sa inyong lahat." Simula ni Marco, ang boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong hall. "Salamat sa inyong pagdalo. Ipinatawag ko ang press conference na ito para linawin ang ilang bagay tungkol sa aking pamilya." Tumingin siya kay Anica at ngumiti. "Gaya ng alam na ninyo, nagbalik na ang babaeng matagal na nawala sa aking tabi, si Anica Reyes." Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Anica. Hinawakan nito ang kamay ni Marco. Ngunit may mga kwentong kailangang itama. Pagpapatuloy ni Marco. At dito nagsimulang magbago ang tono ng kanyang pananalita. Naging mas seryoso, mas mapanganib. May mga kasinungalingang kailangang isiwalat. Bumaling siya sa malaking screen sa likuran niya. "Bago ang lahat, may gusto akong ipapanood sa inyo." Biglang umilaw ang screen. Ang mga reporter ay nagtaka. Maging si Anica ay bahagyang kumunot ang noo. Ang lumabas sa screen ay isang video, isang CCTV footage. Kuha mula sa veranda ng mansyon ng mga Serrano. At nandoon si Anica, kausap si Ara. Malinaw na malinaw. Kahit walang audio, ang pananakot sa mukha ni Anica. Pagkatapos ay ang eksena kung saan binigyan niya si Ara ng isang baso ng juice. At ang kasunod na pagbagsak ni Ara, nawala ang nangiti sa mukha ni Anica. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ang sumunod na video ay mas malinaw. Kuha mula sa isang hidden camera sa nursery. Nakita ng lahat kung paano kinuha ni Anica ang 2 natutulog na bata mula sa kanilang mga kuna. Isang malakas na "oh" ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay muling nag-ingay. Ngayon ay nakatutok na sa gulat na mukha ni Anica. Ano to? Frame up to. Hindi totoo yan, dito yan." Sigaw ni Anica. Tumatayo. "Hindi pa tayo tapos." Kalmadong sabi ni Marco. Isang dokumento ang lumabas sa screen. Isang resulta ng DNA test. Nakalagay roon ang mga pangalan nina Miguel, Gabriel at Sofia Serrano. At sa ilalim, bilang kanilang biological mother ay iisang pangalan lang, Arabella Reyes. Kung kanina ay ugong, ngayon ay isang malakas na bulungan ang pumuno sa hall. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy ni Marco, tumayo na rin siya at humarap sa lahat. "Ang babaeng kasama ko ang nag-alaga sa akin at ang nagsilang sa aking mga anak ay hindi si Anica." Lahat ng mata ay napunta kay Ara, na nakatayo pa rin sa likuran, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita at naririnig. "Ang babaeng yon," sabi ni Marco.
Ang kanyang boses ay biglang lumambot at napuno ng isang emosyon na hindi niya kailanman ipinakita sa publiko. Ay ang kanyang kakambal, si Arabella, isang babaeng napilitan lang magpanggap para iligtas ang kanyang pamilya. Isang babaeng tiniis ang lahat ng sakit at pag-iisa. Isang babaeng minahal ang mga anak ko ng walang kapantay. Tumingin si Marco, hindi sa mga kamera, kundi sa direksyon kung nasaan si Ara. Ang kanilang mga mata ay nagtama sa kabila ng dagat ng mga tao. At sa mga mata ni Marco, nakita ni Ara ang lahat. Ang paghingi ng tawad, ang pangungulila, at higit sa lahat, pagmamahal. Isang pagmamahal na totoo at hindi maikakaila. Kaya para linawin sa lahat, sabi ni Marco, ibinalik ang tingin sa mga reporter. Ang kanyang boses ay muling naging matatag at puno ng awtoridad. Ang babaeng kinidnap ang aking mga anak. Tumingin siya ng masama kay Anika. At ang babaeng sumubok, sirain ang aking pamilya, ay walang iba, kundi si Anika Reyes. Hindi! Nagsisinungaling siya! Desperadong sigaw ni Anika. Maging si Doña Victoria ay hindi makapaniwala. At ang babaeng mahal ko, pagtatapos ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, ang nag-iisang asawa ko at ang nag-iisang reyna ng pamilya Serrano ay walang iba kundi si Arabella. Sa hudyat na yon, biglang bumukas ang mga pinto sa gilid ng hall. Pumasok ang mga pulis. Dire-diretso silang naglakad papunta sa entablado. Anika Reyes, you are under arrest for kidnapping and extortion, sabi ng hepe ng pulisya. Hindi! Marco, paano mo nagawa sa akin to? Marco! Nagwawalang sigaw ni Anika habang pinoposasan siya ng mga pulis. Ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Bumaba ito ng entablado. Naglakad ito sa gitna ng nagkakagulong mga tao at mga kumikislap na kamera. Nagmistulang humiwalay ang dagat ng mga tao para bigyan siya ng daan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang direksyon, sa iisang tao. Huminto siya sa harap ni Ara, na ngayon ay walang tigil na sa pag-iyak, mga luha hindi ng sakit, kundi ng paglaya at hindi maipaliwanag na saya. Hinawakan ni Marco ang mukha nito. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang pinupunasan ang mga luha nito. Patawarin mo ako, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Patawarin mo ako kung kinailangan kitang saktan para lang mailigtas ka. Patawarin mo ako sa lahat. Umiling si Ara, hindi makapagsalita. Uwi na tayo, Ara, sabi ni Marco. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naghihintay na sa atin ang mga anak natin. Ligtas na sila. Uwi na tayo sa ating pamilya. Ang daan pauwi sa Hacienda Serrano ay natahimik. Sa loob ng sasakyan, katabi ni Ara si Marco. Habang si Gabriel ay mahimbing na natutulog sa car seat sa likuran. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na malamig at mabigat. Ito ay puno ng mga salitang hindi masabi, puno ng mga emosyong nag-uumapaw. Pagdating nila sa mansyon, bumukas ang pinto, at ang bumungad sa kanila ay ang tanawing halos dumurog at bumuong muli sa puso ni Ara sa iisang iglap. Mami! Dalawang maliliit na boses ang sabay na sumigaw. Mula sa sala, tumakbo palapit sa kanya sina Miguel at Sofia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at ngiti. Bumagsak si Ara sa kanyang mga tuhod at sinalubong ang mahigpit na yakap ng kanyang dalawang nawawalang anak. Niyakap niya sila ng sobrang higpit na para bang takot siyang mawala ulit sila kapag binitiwan niya. Inamoy niya ang kanilang mga buhok, hinalikan ang kanilang mga pisngi. Sinasaulo ang bawat detalye ng kanilang mga mukha. Akala ko hindi ko na kayo makikita. Humihikbing sabi niya. We missed you, Mommy, sabi ni Sofia habang isinusubsob ang mukha sa kanyang balikat. That bad tita took us, sumbong naman ni Miguel.
But Daddy's men found us. They were like superheroes. Noon lang napatingin si Ara kay Marco na nakatayo sa likuran nila, tahimik na pinapanood ang kanilang muling pagsasama. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang ngiti, isang tunay, magaan na ngiti. Kinagabihan, matapos nilang patulugin ang tatlong bata na ngayon ay magkakatabi ng natutulog sa iisang kama na para bang ayaw nang maghiwalay pa. Sa wakas ay naiwan silang dalawa ni Marco sa veranda, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang huling bangungot. Paano? Iyon lang ang unang tanong na lumabas sa bibig ni Ara. Huminga ng malalim si Marco. Matagal ko nang alam, Ara. Natigilan si Ara. Aalam ang alin? Na hindi ikaw, si Anika. Pag-amin nito habang nakatingin sa mga bituin. Noong una, hinala lang. Ang mga kilos mo, ang kabaitan mo, lahat ay iba sa kanya. Pagkatapos ay nakita ko ang diary mo. Doon ko nakumpirma ang lahat. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Hindi ako nagsalita dahil natakot ako. Pagpapatuloy ni Marco at sa unang pagkakataon, narinig ni Ara ang kahinaan sa boses nito. Natakot ako na kapag nalaman mong alam ko aalis ka. Naiisipin mong ang kontrata lang ang nag-uugnay sa atin. At ng mga panahong iyon, Ara, hindi ko na kayang isipin na mawawala ka pa sa amin. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Minahal na kita bilang ikaw, hindi bilang si Anika. Minahal kita dahil sa pagiging ikaw. Pero bakit? Bakit ang lamig mo sa akin nung bumalik siya? Tanong ni Ara, ang sakit ng mga nakaraang araw ay bumabalik. Bakit hinayaan mong saktan niya ako? Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Akala ko, iyon ang tamang paraan para protektahan ka. Akala ko, kung ipapakita kong wala kang halaga sa akin, hindi ka niya gagalawin. Pero nagkamali ako. Minaliit ko ang kasamaan niya. At dahil sa plano ko, muntik ka nang mawala sa akin. Patawarin mo sana ako, Ara. Patawarin mo ako sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo dahil sa akin. Ang pag-amin, ang pagpapakumbaba, ang sakit sa boses nito, lahat ay tumagos sa puso ni Ara. Tinutunaw ang natitirang galit at hinanakit. Sa huli, naiintindihan niya. Ginawa lang nito ang lahat para sa kanila. Nasaan? Nasaan na siya ngayon? Tanong niya. Tumutukoy kay Anika. Nasa kulungan na siya. At sisiguraduhin kong mananatili siya roon sa loob ng mahabang panahon. Sasampahan namin siya ng kidnapping, extortion, at marami pang iba. Ang mga magulang natin? Nakausap ko na sila. Nasa kanila ang hiya at pagsisisi. Gusto kanilang makausap kapag handa ka na. Tumango si Ara. Maraming sugat ang kailangan pang paghilumin. Ngunit sa sandaling iyon, sa tabi ni Marco alam niyang kaya nila. May isa pa akong kasalanan sa'yo, biglang sabi ni Marco. Naglakad ito papasok ng bahay. Pagbalik, may dala itong isang maliit na kahon. Ano yan? Ito, sabi ni Marco, ay ang pagtataksil ng isang ina. Binuksan niya ang pinto sa likuran nila. Doon, nakatayo si Doña Victoria. Ang dating matigas na postura nito ay wala na. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at malalim na kalungkutan. Arahija, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Hindi nagsalita si Ara. Hinintay niya. Patawarin mo ako, sabi ni Doña Victoria, at sa pagkabigla ni Ara, dahan-dahan itong yumuko sa harap niya. Nabulag ako ng pride. Nabulag ako sa pangalan ng pamilya. Hindi ko nakita ang tunay na ginto na nasa harapan ko na pala. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling paniwalaan. At dahil sa akin, muntik nang masira ang pamilya ng sarili kong anak. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero sana balang araw, mapatawad mo ang isang hangal na matandang tulad ko. Tumingin si Ara kay Marco.
Tumango ito sa kanya na parabang sinasabing nasa kanya ang desisyon. Huminga ng malalim si Ara. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ito sa braso para itayo. "Tumayo po kayo, ma'am," sabi niya. "Ina rin po ako at naiintindihan kong gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak, kahit minsan mali ang nagiging paraan." Niyakap ni Doña Victoria si Ara, isang yakap na puno ng pasasalamat at pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang yelo sa pagitan nilang dalawa ay tuluyan ng natunaw. Nang maiwan na ulit silang dalawa ni Marco, kinuha ni Marco ang kamay ni Ara. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang dalawang simple ngunit eleganteng singsing. Hindi ito ang magara at malamig na singsing na isinuot niya sa simbahan 5 taon na ang nakalipas. Lumuhod si Marco sa harap niya. Natigilan si Ara. "Sinimulan natin ang lahat sa isang kasinungalingan," sabi ni Marco habang nakatingin sa kanyang mga mata. "Gusto kong tapusin yun ngayon at magsimula ng bago. Isang simula na totoo. Walang kontrata, walang pagpapanggap, pagmamahal lang." Kinuha nito ang kanyang kamay. "Arabella Reyes, ang nag-iisang babaeng minahal ko at mamahalin ko habang buhay. Papakasalan mo ba ako? This time, for real, 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing lumuhod si Marco sa harap niya, nag-aalok ng isang bagong simula. At ngayon, narito siya, nakatayo sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting bestida na siya mismo ang pumili. Walang bigat, walang takot, tanging purong kaligayahan. Sa labas ng silid, naririnig niya ang mahihinang tugtog ng isang gitara at ang masayang tawanan ng kanilang mga anak. Ang kasal nila ngayon ay malayo sa magarbo at pekeng seremonya ng nakaraan. Gaganapin ito sa hardin ng Hacienda Serrano, ang lugar na naging saksi sa kanyang mga luha at ngayon, sa kanyang tagumpay. Iilang piling kaibigan at pamilya lang ang naroroon. Ito ay para sa kanila, hindi para sa mundo. "Handa ka na ba, anak?" Lumingon si Ara at nakita ang kanyang ama at ina na nakatayo sa may pinto. Ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng luha ng pagsisisi at saya. "Opo, Naitay," sabi niya, sabay yakap sa mga ito. Matagal na niyang napatawad ang mga ito. Ang pamilya ay pamilya. Nagkakamali, ngunit sa huli, naghihilom. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim, ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay nag-flashback sa kanyang isipan. Ang takot sa simbahan, ang kalungkutan sa mansyon, ang hirap ng panganganak, ang saya sa piling ng mga anak, ang sakit ng pagtataksil, ang pag-asa. Lahat ng yon ang nagdala sa kanya sa sandaling ito. At sa dulo ng pasilyo, naghihintay siya, si Marco. Nakatayo sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas, suot ang isang simpleng barong. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti nito ay sapat na para burahin ang lahat ng natitirang anino ng nakaraan. Habang pinapanood niyang maglakad si Arabella palapit sa kanya, isang pakiramdam ng sobrang pasasalamat ang bumalot sa puso ni Marco. Ang babaeng ito, ang babaeng dumaan sa impyerno dahil sa kanyang pamilya, dahil sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, narito pa rin ito, buo at mas matatag kaysa dati. Naalala niya ang unang beses na nakita niya ito sa simbahan. Nakita niya ang takot sa mga mata nito at inakala niyang iyon ay dahil sa kasalanan. Ngayon niya naiintindihan. Iyon ay takot ng isang inosenteng taong isinakripisyo ang sarili. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi natakot. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pagmamahal at pag-asa. Siya ang kanyang anghel, ang kanyang lakas, ang kanyang tahanan. Nang makarating ito sa tabi niya, kinuha niya ang kamay nito. "Hi!" bulong niya. "Hi!
Sagot nito na may kasamang ngiti. Ang seremonya ay simple at puno ng katotohanan. Sa harap ng kanilang mga anak na nagsisilbing mga munting abay, sa harap ni Doña Victoria na ngayon ay masayang karga-karga si Sofia. Sa harap ng nagsisising mga magulang ni Ara, binitiwan nila ang kanilang mga panata. Ako, si Marco Alejandro, simula ni Marco habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Ara. Noon, naniniwala ako sa mga kontrata, sa mga kasunduan na may pirma. Pero dumating ka at tinuruan mo akong maniwala sa isang bagay na mas makapangyarihan. Tinuruan mo akong maniwala sa pag-ibig. Ipinapangako ko mula sa araw na ito na pupunuin ko ng katotohanan at saya ang bawat araw ng buhay mo. Mahal kita, Arabella. Ikaw lang. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara habang siya naman ang nagsusuot ng singsing sa daliri ni Marco. Ako, si Arabella. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dumating ako sa buhay mo dahil sa isang kasinungalingan. Pero ngayong araw na ito, mananatili ako sa tabi mo dala ang lahat ng katotohanan sa puso ko. Ikaw at ang mga anak natin ang naging lakas ko. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan ka, at paniniwalaan ka sa hirap at ginhawa. Mahal kita, Marco, noon, ngayon, at magpakailanman. Ang kanilang paghalik ay sinelyuhan hindi lang ng kanilang mga labi, kundi ng masayang palakpakan ng mga taong nagmamahal sa kanila at ng tatlong maliliit na boses na sumisigaw ng, "Yay! Mommy and Daddy are kissing!" Kinagabihan, habang papalubog ang araw, nakaupo silang 5 sa damuhan. Pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Si Miguel ay nakasandal sa isang balikat ni Marco, si Sofia sa kabila. Si Gabriel naman ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Ara. "Masaya ka ba?" tanong ni Marco. Tumingin si Ara sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa tahanang kanilang binuo. "Sobra," sagot niya. Hinawakan niya ang kamay ni Marco at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga kasinungalingan, sakit at pagdududa. Ngunit sa huli, nahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa, hindi dahil sa isang pangalan o sa isang obligasyon, kundi dahil sa isang bagay na mas matibay. Isang bagay na itinayo sa pundasyon ng pagpapatawad, katotohanan, at higit sa lahat, tiwala. Dahil sa huli, hindi ang pagkakakilanlan ang humuhubog sa pag-ibig. Ang pag-ibig ang siyang nagbibigay ng tunay na pagkakakilanlan. At sa tahimik na harding iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, si Marco at Arabella, kasama ang kanilang 3 bituin, ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang walang langhanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Arabella, isang pag-iibigang sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinatatag ng katotohanan at tiwala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinabahan, nasaktan at umasa para kina Ara at Marco. Naging bahagi na rin sila ng aking mga araw at isang karangalan na ibahagi ang kanilang kwento sa inyo. Sana ay may iniwan itong isang munting aral sa ating mga puso. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa isang perpektong simula, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakamali, magpatawad ng buong puso, at magtiwala sa kabila ng mga pagsubok. Isang paalala na sa bawat pamilya, ang pinakamahalagang yaman ay ang katotohanan at ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot?
I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatago sa puso. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig PH.